Kumusta? Before we dive into the Word, we just want you to know, this is not an accident. God brought you here for a reason. May sasabihin siya sa'yo at may gagawin siya sa puso mo. So take a deep breath, open your heart, and let's hear what God has to say. Welcome to Gia Kabanatuan. Welcome home. At meron ka pong gagawin sa aming buhay. Patuloy, O Diyos, na sa iyong mga salita na aming pong pag-aaralan, kayo pong makita, itago mo po ko sa iyong likuran, magsalita ka sa amin, naniniwala kami na yung mga salita mo, hindi lang basta nakaka-motivate, hindi lang basta nakaka-add ng value, hindi lang basta nakakatuwa, pero nakakabago ng buhay. Baguhin mo ang buhay ng bawat isa. In Jesus' name, tayo pong lahat magsabi ng Amen, Amen. Praise God, Amen. Hindi po, palakpakan po natin, Panginoon. Ayos po yan. Praise God. At huwag niyo pong pigilan. Ako po yung type ng preacher na interactive. Kaya kung pakiramdam nyo para sa inyo, amen, para sa akin yan. Kung para sa katabi nyo, mas malakas, amen, sabay tignan nyo. No? Pero kung wala naman dito, amen pa rin, sayang, di niya napakinggan. And ngayon po ay mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Last Sunday, bumabagyo, but we started a very brand new series called Trust Issues. Sabihin niya po natin, Trust Issues. Lahat ng may mga issues sa tiwala. Pinag-usapan natin, trust issues, pero hindi pala tayo yung may trust issues sa ibang tao, but meron tayong trust issues kay Lord. And yung week 1, pinag-usapan natin, trust God's process. That waiting season is not a wasted season. Sa tao, kapag naghintay ka, sayang ang oras mo. Pero sa Diyos, kapag naghintay ka, sulit ang iyong paghihintay. Ready po ba tayo for week 2? Okay, ibibigay ko na po agad yung title bago ko basahin yung verse. For week 2 ng Trust Issue series natin, pinamagatan ko po siya, if you need the title, Trust God's Purpose. Trust God's Purpose. Sabihin po natin, purpose. Now, kung meron po kayo nilang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng Genesis, chapter 37, verse 3. Genesis chapter 37, verse 3. Since Joseph was born when his father Israel was old, Israel loved him more than his other sons. He made Joseph a special robe with long sleeves. Verse 4. When Joseph's brothers saw that their father loved him more than he loved them, nung napansin ng mga kapatid ni Joseph, na mas paborito siya ng kanyang tatay na si Israel, they hated their brother and could not speak to him politely. Nung napapansin nila, teka lang, parang may paborito si Erpats paborito niya yung bunso. Ayoko sa kanya. Ayaw natin kay Joseph. Verse 5. One time, Joseph had a dream. Sabi niya po natin, dream. And when he told his brothers about it, they hated him even more. Isang araw na naginip tong si Joseph, yung paborito ni Israel. Si Israel po ay si Jacob dati. Israel na po yung ginamit ng Genesis 37 because in Genesis chapter 32, nagkaroon po ng transition sa identity ni Jacob, naging Israel siya. Jacob means supplanter, mandaraya, pero nung nakatagpo niya si Yahweh, pinalitan yung kanyang identity from Jacob, mandaraya, ginawang Israel, the chosen one. The chosen one. Verse 6. Ano yung panaginip ni Joseph na mas lalong ikinagalit ng kanyang mga kapatid? Verse 6. Joseph said, "Listen to the dream I had." Verse 7, ano yung panaginip niya? We were in the field, tying bundles of wheat together. My bundle stood up, and your bundles of wheat gathered around it and bowed down to it. Sabi ni Jose, nasa bukid tayo, nagbibigkis tayo ng wheat. Nagbibigkis tayo ng kamalig. Now, yung binigkis ko, tumayo. Sa panaginip ko, yung aking binigkis tumayo, tapos yung mga binigkis ninyo, nagbow dun sa binigkis kong kamalig. Para po ma-illustrate natin, meron akong picture dyan. Kinuha ko po sa Pinterest. Ganyan yung napanaginipan ni Joseph. Yung binigkis ko na wheat, tumayo, tapos yung mga binigkis nyo, nagbow down sa akin. Now, ang interpretation dito ng mga kapatid niya, eto. Verse 8. His brother said, "Do you really think you will be king over us?" Sa palagay mo ba? Ikaw yung masusunod sa amin at maghahari-harian sa amin. Do you truly think you will rule over us? His brothers hated him even more because of his dreams and what he had said. Sapagkat para sa kanila yung dating ng panaginip, luluhod yung kanyang mga kapatid sa kanya. Verse 9, Then Joseph had another dream.
Bukod dun sa panaginip niya, nagkaroon pa siya ng another na dream. And he told his brothers about it also. He said, "Listen, I had another dream. I saw the sun, moon, and 11 stars bowing down to me." Na nagkaroon na naman ako ng panaginip. Kanina, yung kamalig lumulod sa akin, 11 na kamalig lumulod sa akin. Ngayon naman, nagkaroon ako na panibagong panaginip. Yung stars, 11 stars, yung sun and moon ay nagbabow down sa akin. Verse 10, Joseph also told his father about this dream, but his father scolded him saying, sinabi niya yung panaginip niya doon sa kanyang tatay na sa Israel at ang sagot, "What kind of dream is this? Do you really believe that your mother, your brothers, and I will bow down to you?" Anong klaseng panaginip yan? Pati ba naman ako, pati yung nanay mo at yung mga kapatid mo, ilulod sa'yo? To illustrate, nagtingin po ako ng picture, ganito po yung tsura ng panaginip niya. Yan. Pinterest lang din po yan, no? Drawing ng bata. Merong 11 stars, sun and moon, luluhod kay Joseph. Verse 11. Joseph's brothers were jealous of him. Kanina hated yung ginamit, ngayon ay jealous of him. But his father thought about what all these things could mean. Pinamagatan po natin itong trust God's purpose. Sabihin nga po natin ulit, purpose. Purpose. Alam niyo po mga kapatid, lahat po tayo, kailangan po natin ng sagot. We want answers. Gusto natin malaman agad kung bakit nangyari yung mga nangyayari sa ating buhay. Gusto nating malaman agad yung sagot, bakit nagkaroon ng sakit, bakit may delay, bakit may betrayal, bakit hindi smooth yung dapat sana na nangyayari ngayon sa iyong buhay. But most of the time, mga kapatid, hindi man ibigay sa iyo ng Diyos yung answer, madalas ang binibigay ng Diyos, purpose. Gusto natin ng explanation, pero ang ating Panginoon, pinuposisyon ng Diyos yung buhay natin to receive a revelation. Most of the time, gusto natin ng explanation sa lahat ng bagay. Bakit nangyayari yung mga nangyayari? Pero ang ating Panginoon, piniposisyon niya tayo to receive a revelation. Gusto natin ng clarity, pero ang ating Panginoon, inaayos niya yung ating character. Gusto natin ng shortcut. Sa paanong paraan ba natin mabilis na makukuha yung mga gusto natin? Pero ang ating Panginoon, sineshape niya yung ating buhay. Kung nung week 1, tinuruan tayo ng Diyos, trust His process. Ibig sabihin, meron siyang timing, meron siyang thoughts, at meron siyang due season para sa atin. Ngayon, tuturuan tayo ng Panginoon that behind that process, there's a purpose. Sabihin nga po natin, purpose. Now, bakit mahalaga ang purpose? Diyan po tayo magdudwell ngayon. Sa purpose, trust God's purpose. Actually, spoil ko na po kayo, lahat po ng topic natin nagsisimula sa letter P para hindi nyo na po makakalimutan. Una, trust God's process. Week 2, trust God's purpose. Okay, abangan natin yung sa week 3. Yung nagawa ko pong series hanggang 3 week lang, pero kung loobin ng Panginoon, hanggang pang-4, po pwede po. Hanggang pang 1 taon, po pwede din. Gusto nyo po ba yung 1 taon? Puro trust God po tayo. Hallelujah. Pero bakit mahalaga ang purpose? Bakit mahalaga ang purpose? Kasi purpose po muna, bago plano. Let me prove that to you. Proverbs chapter 19, verse 21, nak. Tignan natin. Proverbs 19, 21. Nandiyan ba, nak? Okay. Proverbs 19:21. Many are the plans in a person's heart. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Ibig sabihin, marami kang plano, marami kang expectation, marami kang gustong mangyari, pero sa lahat ng plano mo, ang mangyayari pa din, kalooban ng Diyos. Kasi yung plano, man-made. Pero yung purpose, galing sa Panginoon. Yung plano, nagbabago. Yung purpose ng Diyos, it will stand the test of time. Hindi nagbabago. Yung isip mo, feelings mo, nagbabago. Yung plano mo, kagustuhan mo, nagbabago. Pero yung purpose ng Diyos sa iyong buhay, hindi nagbabago. Amen? In essence, parang ganito, mga kapatid. Yung dinisenyo ng Panginoon yung ating buhay to His purpose. Okay? Gusto ng Panginoon na yung buhay natin, lakaran natin yung purpose galing sa Kanya. Because yung purpose, hindi man-made. Sabi ng Proverbs, but it is the Lord's purpose that prevails. Ibig sabihin, ang mananaig, bukod sa plano mo, purpose ng ating Panginoon.
In essence, doon papasok yung kasagutan and explanation bakit may mga nangyayari sa ating buhay na hindi sang-ayon sa ating expectation. May mga nangyayari sa ating buhay na hindi sang-ayon sa ating expectation. Kasi bago ka bigyan ng Panginoon ng plan, bibigyan ka muna niya ng purpose. Bago mo malaman yung how, ipapakita muna sa iyo ng Panginoon yung why. Bakit mo ginagawa yung mga ginagawa mo? Most of the time, we want to know how it works. Panginoon, paano ko maaabot yung aking mga pangarap? Panginoon, paano ako mapopromote? Panginoon, paano ako gagaling? Panginoon, paano ako makapagtapos ng pag-aaral? Panginoon, paano ako makapagpatuloy? Pero bago ibigay na Lord yung how, dapat malinaw muna yung why. At sinasagot ng purpose, yung why. Sabihin niya po natin, purpose. Because yung plano nagbabago. Plans change. Plans can change. Purpose cannot. Hindi nagbabago ang purpose. Ang plano pwedeng ma-delay. Ang plano pwedeng maiba. Ang plano pwedeng magkaroon ng detour. Pero ang purpose ng ating Panginoon hindi nagbabago. Kaya minsan, mga kapatid, it will answer the question, Panginoon, bakit yung pinagpipray ko up until now, hindi pa rin nangyayari? Sabi mo, same purpose, different plans, pero under the same purpose ng ating Panginoon. Kaya minsan, iniikot tayo ng ating Panginoon, pinaghihintay, dinedelay, may mga pagkakataon sa ating buhay that God is testing our faith. Minsan tinatanggal ng Panginoon yung mga bagay na hindi, tinatanggal ng Panginoon yung mga bagay at tao sa ating buhay na hindi pang long term. Minsan pinapadaan ka niya dun sa lugar na hindi mo gusto, hindi dahil wala kang purpose, kundi dahil meron siyang mas mataas na purpose para sa iyo. It is the purpose of the Lord that still prevails. Sabihin po ulit natin, purpose. May plano ka, may purpose siya, yung plano mo nagbabago, yung purpose niya hindi, saan ka ngayon kakapit? Sa purpose ng Diyos. Nakuha natin mga kapatid. That's why, purpose is very important. But this is the very heavy part. Ito pinakamabigat. How to know it is from God. How to know kung yung nangyayari talaga sa iyong buhay, madedefine mo, it is from God. And itong purpose na to ay galing sa ating Panginoon. Alam mo, may mga pagkakataon sa ating buhay na nagpaplano tayo hindi natuloy. Tama ba? May mga plano po ba kayo na hindi natuloy? May mga expectation po ba kayo na hindi natuloy? May mga gusto po ba kayo na up until now hindi pa binibigyan ng Panginoon? Hindi dahil hindi siya nakikinig. Hindi dahil wala siyang ginagawa. Kundi meron siyang tinuturo sa iyo. Kasi may plano ka, may purpose siya. Ibig sabihin, hanggat yung plano mo hindi nag-a-align sa purpose niya, i-delay muna niya, aayusin niya yung buhay mo para kapag ka nakita niya, okay, match na yung plano mo sa purpose ko, then so be it. Kaya minsan, kapag naiinip ka, ginagawa mo sa sarili mong plano, pinupush mo sa sarili mong kakayahan, ang ending kapahamakan. Hindi ka ba nagpapasalamat na may mga pagkakataon sa iyong buhay, pinaghihintay ka ng Diyos? Dinedelay ng Panginoon yung mga gustong-gusto mo na mangyari kasi yung delay ng ating Panginoon ay actually protection niya sa iyong buhay. Kasi nakita niya na kapag nagmadali ka, mapapahamak ka. Pero kapag naghintay ka, natututo kang maging committed sa Kanya, natututo kang magkaroon ng malalim na relationship sa Kanya, at mas natututo kang kumapit sa Kanya. It is the purpose of the Lord that still prevails. Amen? Amen? The purpose of the Lord that prevails. Kaya kahit maraming plano, kahit ang daming hindi natuloy, kahit ang daming nagbago this year, tignan nyo nga po yung inyong katabi, nagbago na po ba? Hallelujah. Sis, nagbabago ka na ata. Pabago-bago na. Kung may purpose ang Diyos sa buhay mo, magwawagi pa rin yon. Maraming natanggal sa iyo ngayong taon. Maraming mga hindi natuloy ngayong taon. May mga bagay ka narinig na nakasakit sa iyo. May mga expectation ka na until now, hindi mo pa rin nakukuha. Pero kung merong purpose ang Panginoon, above your plans, ang mangyayari pa rin purpose ng ating Panginoon. And that gives you security. Why? Because yung purpose ng Diyos, hindi ka ipapahamak. Yung purpose ng ating Panginoon, hindi ka ipapahamak niyan. Kasi yung mga plano nakadepend sa circumstances. Pero yung purpose nakadepend kay Jesus. Amen? We make plans according to circumstances, but yung purpose ng ating Panginoon nakadepende sa Kanya mismo. And may mga pagkakataon sa ating buhay na hindi natin masusukat yung purpose sa position, but masusukat natin yan sa impact. In essence, kailangan natin magtiwala sa Panginoon real time. Sabihin mo sa iyong katabi, trust
God's purpose. Now, yung binasa po nating text is all about Joseph. Si Joseph po was 17 years old according to the history and scripture nung siya ay nagkaroon ng panaginip. Paborito siya ni Israel. Bakit? Kasi matanda na si Israel nung isinilang si Joseph. Nagkaroon siya ng panaginip, dalawa yung binasa natin kanina. At doon sa panaginip niya, yung kanyang nanay, yung kanyang tatay, at yung kanyang mga kapatid ay nagbabow down sa kanya. Now, nung sinabi niya yung panaginip niya, doon sa kanyang mga kapatid, sarili niyang kadugo, sarili niyang kamag-anak, imbis na mabilib sila sa kanya, imbis na pakinggan siya at maglaan ng oras para pakinggan ko ano yung panaginip niya, anong nangyari? Nagselos, inayawan, hindi pinakinggan. May mga pagkakataon sa ating buhay na kahit gano'n, minsan po, kahit gano'n mo pa ka-close yung mga kadugo mo, kapag meron kang sinasabi na pangarap mo, minsan yung mga kasama mo pa yung hindi maniniwala sa'yo. Di nyo ba alam, pag nagsisimula ka ng negosyo, sino unang hindi bumibili? Sino unang hindi naniniwala? Kamag-anak. Kasi kilala nila tayo. Kilala ka nila. That's why, may mga pagkakataon sa ating buhay na masusuportahan ka pa ng mga taong hindi mo kakilala kaysa dun sa mga taong kadugo mo. This is very biblical kasi nung siya sinasabi niya yung pangarap niya. Actually, hindi lang pangarap. Nung sinasabi niya yung kanyang dream, yung kanyang mga kapatid, nagselos na. Pero bago siya magkaroon ng pangarap, meron na talagang hurt. Meron na talagang cause, meron na talagang pinagmumulan yung kanilang selos. Kasi paborito ni Israel si Joseph. Nung sinabi niya ngayon yung pangarap niya, o sinabi niya ngayon yung dream niya, mas lalo silang nagselos at mas lalo po silang nag-aalat. Now, a very good example of a life of purpose ay si Joseph. Kasi marami po siyang pinagdaanan. Sobrang dami niya pong pinagdaanan. From pit, prison, hanggang palace, pinakit sa Potiphar's house, sa Pharaoh's palace, nandun na sinubok si Joseph, nandun na pinahirapan siya, maraming tao na pumasok sa kanyang buhay, maraming naging involved, pero nandun pa rin yung purpose ng ating Panginoon. Number one, na pag-uusapan po natin, si Joseph, he trusted God's purpose in the pit. Sabi nga po natin, pit. Pit, ibig sabihin yung hukay, balon. Okay, malalim. Now, sa Genesis chapter 33, sa Genesis chapter 37 verse 23 hanggang 28, ang nakasulat po dyan mga kapatid, itong mga kapatid niya, pinagpaplanuhan siya na patayin. Okay, basahin po natin. Genesis chapter 37 verse 23 to 24. So when Joseph came to his brothers, they pulled off his robe with long sleeves and threw him into the well. It was empty and there was no water in it. Mga kapatid, ano pong nangyari kay Joseph? Sa sobrang selos po, no? Sa sobrang selos nung kanyang mga kapatid, ang ginawa nila, pinagplanuhan nila na patayin si Joseph. Pero merong isang kapatid si Joseph na ang pangalan ay Ruben. Sabi nila, wag na nating patayin. Wag tayo maglagay ng dugo sa ating mga kamay. Kaya ang inisip nila, sige ganito na lang, ihulog na lang natin si Joseph dun sa pit, dun sa balon, na walang tubig, para magmuka na nawawala siya. Person missing. Now, kung babasahin pa natin yung sumunod na verses dyan, actually, naririnig ni Joseph yung kanyang mga kapatid, naririnig niya yung mga kapatid niya na nag-uusap-usap. Maybe naririnig niya na nagtatawanan. And meron po doon isa niyang kapatid na naisip ganito. Paano natin sasabihin sa ating tatay na nawawala na si Joseph? Ang ginawa nila, yung robe na kinuha nila kay Joseph, nilagyan nila ng dugo ng goat. At yun yung pinakita nila doon sa kanilang tatay. At nung nakita yun ni Israel, sobra siya nalugmok. Well, in fact, sabi ng Bible, nagdalamhati siya kasi akala niya kinain ng matatapang na hayop yung kanyang bunsong anak. Nasusundan po natin istorya. Pero well, in fact, hindi naman talaga namatay si Joseph, hindi naman talaga siya kinain ng matatapang na hayop, yung mga sarili niyang kapatid ang naglagay sa kanya dun sa pit, dun sa balon. And may mga pagkakataon sa ating buhay, wala ka man sa balon, literal na balon, nahulog na po ba kayo sa balon? Hindi, wag naman sana, wag naman po, no? Wala naman, di naman ho natin i-wish yan. Hallelujah.
No? May mga pagkakataon sa ating buhay, hindi ka man nailagay sa literal na balon. Pero may mga pagkakataon sa iyong buhay na hulog ka na sa balon ng tukso, sa balon ng pagkukumpara, sa balon ng broken family, sa balon ng pagdududa. I don't know yung pit na meron ka, pero yung purpose ng ating Panginoon, na-reveal pa din dun sa balon kung nasaan si Joseph. Nasusundan po ba natin mga kapatid? Because marami tayong plano, and etong nangyari kay Joseph, hindi kayan kasama sa plano niya. Hindi yan kasama sa plano niya. Well, in fact, kung kayo po ay Bible reader, si Joseph ay meron pong matinding pag-ibig sa kanya mga kapatid. Meron siyang matinding compassion sa kanya mga kapatid. Hindi kasama sa plano ni Joseph na mapunta dun sa balon. Hindi niya intended na mapunta dun sa balon. Ang nag-cause nun ibang tao. And maybe may mga pagkakataon sa ating buhay na nag-i-stay ka dun sa balon ng pagsubok na meron ka, na hindi naman ikaw yung merong kagagawan at hindi naman ikaw yung nag-cause. Hindi naman ikaw yung dahilan kung bakit ka nandyan, pero itunulak ka maybe ng mga taong malapit sa iyo. Tinulak ka ng kapitbahay nyo. Tinulak ka ng mga tao na akala mo tutulungan ka, pero tinulak ka nila at mas natuwa pa sila nung nalugmok ka. Pero gusto kong sabihin sa iyo kapatid, nasaan ka mang paglubog ngayon, gaano man kalalim yan, kung sinamahan ng Diyos si Joseph noon, sasamahan ka rin ng Diyos. Nagbigay sila ng false news sa kanilang tatay. Sabi natin, kunin natin yung robe na ginawa ni Airpods, ipakita natin sa kanya, lagyan natin ng dugo ng kambing para isipin niya, nilapa si Joseph ng mababangis na hayop. Nilapa si Joseph ng mababangis na hayop. His brothers betrayed him. Pinunit po yung robe, tinapon siya doon sa pit. Tapos, habang merong pong naglalakad na mga Midianites, ito pong mga Midianita na to, papunta ng Israel. Midianites, mga galing po sa lahi ng Ishmael. Papunta sila sa Egypt, sabi natin, ganito na lang. Para mapakinabangan natin siya, bakit hindi na lang natin siya ibenta? Kaya from pit, nakapiring, di ba? Si Joseph, binenta nila yung sarili nilang kapatid. Anong cause? Selos, hate. Ang seloso at hate, hindi po yan nakikita, pero invisible po yan sa action at nakakapatay po yan. Ang selos, hate, nakakapatay po yan. Hindi natin napipigilan most of the time yung ating emosyon, and yung mga panahon na yun, yung kanilang kapatid, naging cause yan. Naging cause po yan para si Joseph po ay maibenta ng sarili niyang kapatid. Imbes na papunta sa promotion si Joseph, bigla siyang nahulog sa isang pit. Hindi kalaban yung nagtapon sa kanya, kundi sarili niyang mga kapatid. Kasi may mga pagkakataon sa ating buhay, I don't know kung para kanino po to, minsan yung mga tao na inaasahan mo na tatayo sa likod mo, sila pa yung unang magtutulak sa'yo, pababa. Pero tandaan mo ito, people may hurt you, but they cannot hinder God's purpose. Pwede kang saktan, pahirapan, hilahin pababa ng ibang tao, pero hindi nila pwedeng pigilan yung purpose ng Diyos. Kaya kanilang siraan, pero hindi nila pwedeng pigilan yung purpose ng Panginoon sa iyong buhay. Yung balon, the pit, did not cancel the purpose of the Lord. Kinonfirm lang ng pit na si Joseph was called, na siya po talaga ay tinawag. Now, pagdating po dun sa pit, si Joseph po ay dinala sa Potiphar's house. At doon sa Potiphar's house, ito pong asawa ng Potiphar ay meron pong crush kay Joseph. Now, baliktad yung nangyayari kasi most of the time, lalaki, kumbaga, yung lalaki nagkakaroon ng something doon sa babae. But in this manner, yung asawa ng Potiphar, nagkaroon siya ng something doon, sabi sa scripture, hindi ko na po nilagay dyan, nagkaroon siya ng something kay Joseph. At ang ginawa niya, nagkulong sila ni Joseph dun sa kwarto kasi gusto niyang, pinag-iisipan niya ng hindi maganda si Joseph, yung asawa ng Potiphar. Ngayon, nung nakita ni Joseph na matutukso na siya, sabi ng scripture, tumakbo siya. Kaso nga lang sa kanyang pagtakbo, etong asawa ng Potiphar nakapunit dun sa laylayan ng damit ni Joseph. Ang totoong nangyari, hindi gusto ni Joseph yung asawa ng Potiphar. Kinornera siya ng asawa ng Potiphar at binlockmail siya. Nung nakakuha ng piraso ng damit,
sinumbong dun sa kanyang asawa, ipinakulong si Joseph sa anong charge? Rape, pagsasamantala. Kasi akala, pinagsasamantala ni Joseph yung asawa ng Potiphar. Kaya yun yung naging dahilan para mapunta si Joseph sa prison. Sabi nga po natin, prison. Yun yung point number 2. Una, napunta siya sa pit. Napunta siya sa pit dahil sa kanyang mga kapatid. Ito naman, nakulong siya, hindi dahil may kasalanan siya, kundi dahil pinagbintangan siya. Walang due process, walang hearing. Ang nangyari, pinagbintangan siya, napunta siya sa kulungan. Kaya point number 2 natin, una, he trust God's purpose in the pit. Pangalawa, he trust God's purpose in the prison. Sabihin nga po natin, prison. Prison. Hindi lang po siya tinapon, ibinenta, parang bagay lang, parang walang halangga. At after po nun, napunta po siya sa prison. Akala po natin after nung pagsubok na yun sa balon, tapos na sana. No, akala mo patungo na po siya sa taas, akala mo maililigtas na po siya, pero napunta siya sa kulungan. Unfair, false accusation, walang kasalanan. Pero alam niyo po, sabi ng Genesis chapter 39 verse 21, hindi ko nailagay ko ba dyan? Genesis chapter 39 verse 21. So Potiphar arrested Joseph and put him into the prison where the king's prisoners were put. And Joseph stayed there in the prison. Mula sa balon, napagbintangan ng hindi maganda, nakulong. Verse 21. But the Lord was with Joseph and showed him kindness and caused the prison warden to like Joseph. Tignan mo common denominator. Ayaw sa kanya ng ibang tao, pero lagi niyang kasama ang Diyos. Merong something kay Joseph na kaya niya napagtatagumpayan, yung una yung pit, ngayon nasa prison siya. Tignan natin kung makakalabas ba siya ng prison, ano kaya yung pagkatapos nito. We don't know, tignan natin mamaya. But mula sa pit, pagdating sa prison, sabi ng scripture, but the Lord was with Joseph. Yung Diyos kasama sinamahan siya ng Diyos. Magkaiba yung ikaw yung sumama sa Diyos, sa sinamahan ka ng Diyos. The Lord was with Joseph. Same thing as nung sinabi ni Jesus, I will never leave you nor forsake you. I will be with you. Hindi ka tayo iiwan, ni pababayaan man. And si Joseph ganito rin. Joseph, the Lord was with Joseph and showed him kindness and caused the prison warden. Yung bantay ng kulungan, because si Yahweh ay nakay Joseph, it caused the prison warden to like Joseph. Naging paborito. Most of the time, kapag merong warden, nanonood nyo sa pelikula, masusungit yung mga warden. Andiyan na si warden, magtago na tayo. Andiyan na si warden. Pero etong warden na to, because sinamahan ng Diyos si Joseph, naging mabait sa kanya yung warden. At sa loob ng kulungan, merong nakilala si Joseph. Isang cupbearer, saka isang baker, na nagtatrabaho sa palasyo. Now, yung prison na pinagkulungan ni Joseph, yun din yung same na kulungan kung saan kinukulong yung mga kawatan sa palasyo. Now, meron po siyang nakilala doon dalawa. Okay, meron po siyang nakilala doon na dalawang nagtatrabaho po sa palasyo. Una, sa Genesis chapter 40, habang nasa prison po si Joseph, may dalawang bagong preso po na dumating. Yung isa cupbearer ng hari, yung isa baker. Pareho po silang in trouble, kaya sabay po silang nakulong. Now, isang araw, nagising po yung dalawa na yon, yung cupbearer at saka yung baker na parang lutang. Tignan nyo nga po yung kanyang katabi. Hindi po yan lutang. No, parang lutang. Paggising nila, para silang lutang. Now, napansin ni Joseph yon. Na-notice ni Joseph yon. Tapos sabi nila, teka lang, may mali ba sa inyo? Sabi ng isang reference na Bible, you look unhappy. Parang wala kayo sa wisyo. Ano nangyari? Now, dito lumabas yung puso ni Joseph. No? Sabi ni Joseph, bakit parang mabibigat yung mukha nyo? Tignan nyo nga po ulit yung katabi nyo. Hindi man lutang, mabigat yung mukha. Yung parang pag ano na, patulog na. Hallelujah. Diba? Parang may gawa sa bakal yung mukha. Tignan, huwag nyo pong hawakan pero pag hindi po komportable, pero
Tignan nyo nga po, baka mamaya po, gawa na po sa bakal yan. Pwede na pong iba, ibenta. No? Now, sabi ni Joseph, bakit parang mabibigat yung aura nyo? Bakit mabigat yung mukha nyo? Now, sabi nung dalawa, sabi nung cupbearer sa nung baker, na naginip kami. At walang makapagpaliwanag sa amin ng panaginip namin. Because in their time, yung mga panaginip, merong paliwanag. No? Dito lumabas yung heart ni Joseph. Ang ginawa niya, sabi niya, si Lord ang nagbibigay ng interpretation. Actually, inexplain niya yung panaginip ng dalawa, and para po ibigay na lang yung summary, yung panaginip ng isa, ang meaning, makakabalik siya sa palace. Yung panaginip ng cupbearer, ang panaginip ng cupbearer, makakabalik siya sa palace. Yung panaginip ng baker, after 3 days, mamamatay siya. Sabi ni Joseph dun sa cupbearer, ganito, after 3 days, papawalan ka, makakalaya ka, babalik ka sa palasyo. Natuwa yung cupbearer. Sinabi dun sa baker, sinabi niya yung panaginip niya, ganito naman sa'yo, after 3 days, pupugutan ka ng ulo. Nalungkot yung baker, so naging masaya yung cupbearer. Now, sabi ni Joseph dun sa cupbearer, ganito, pag nakabalik ka sa palace, pwede ba? Huwag mo akong kalimutan. Huwag mo akong kalimutan. Doon sa kaibigan niya na pinag-interpretan niya ng panaginip. Pero hindi lang Israelita ang nakakalimot. Parang yung katabi mo, makakalimutin din. Pag may kailangan, naaalala ka. Pero kapag nakuha na gusto, nakakalimutan na. Hindi lang weeks nakalimot itong cupbearer, hindi lang months, for 2 years nakalimutan si Joseph. Sabi ng cupbearer, sige, ako bahala sa'yo. Kung paano mo in-interpret yung panaginip ko, maraming salamat nakabalik ako sa palasyo. Basta, sabi ni Joseph, pag nandun ka na, please remember me. Huwag mo akong kalimutan. Pagbalik ng cupbearer, ang side effect ng blessing, ano ulit? Amnesia. Nakakalimutan mo eh. Pag humihingi ka kay Lord, kapag may pabor ka sa katabi mo, Mars, sige na Mars. Diba? Pare, sige na. Oo, sige, pare. Sige. Talaga namang, mabait na mabait ka eh. Pag nakuha mo na, talaga naman, kulang na lang, i-block mo eh. Parang hindi kayo magkakilala eh. Pag nakasalubong mo, diba? Parang ikaw na umiiwas eh. Kasi pag may kailangan ka, aware ka eh. Pero kapag pinagpapala ka, nakakalimutan mo. Yun ang totoong dahilan. Kaya may mga pagkakataon sa ating buhay, hindi pa binibigay ng Diyos yung hinihiling mo eh. Kasi hindi pa okay yung karakter mo. Amen? Kaya ang unang inaayos ng Panginoon, hindi yung regalo. Ang unang inaayos ng Diyos, yung tatanggap ng regalo. Amen? Kasi yung regalo, kung gusto niyo ng Panginoon, ibibigay niyo sa yan. Promotion, breakthrough, ano man yan, kapayapaan, bibigay ng Panginoon. Concrete yan, propound ng Biblia. Kaya ang unang inaayos ng Panginoon, hindi yung gift. Ang unang inaayos ng Lord, yung receiver ng gift. And in this manner, yung cupbearer, nakalimutan niya. And for 2 years, pagkalaya ng cupbearer, nakalimutan siya. Hindi lang 1 buwan, hindi lang po 6 na buwan, but 2 years. Pero po ito ang katotohanan. Pwede niyong maramdaman na nakalimutan na kayo ng Panginoon. But you are never forsaken. Hindi ka pinabayaan ng Diyos. And maybe, after ng pit, sabi mo, Lord, lubog na ako sa problema. Tapos pagkatapos nito, meron na naman akong prison. And I don't know yung prison na meron ka. Siya, literal na prison, yung talagang pinagkulungan sa kanya. But maybe, just maybe, pag uwi mo dito, di ka naman babalik sa kulungan. Meron po bang bagong laya dyan? Meron po bang takas? Wala naman ho siguro. Pero, mga kapatid, pwede na wala ka mang literal na kulungan, pero meron kang kulungan, yung iyong isipan. Na kahit nasang season ka ng iyong buhay, kung ano-ano yung naiisip mo, kung ano-ano yung pumapasok sa iyong isipan na hindi maganda at hindi sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Maybe, meron kang kulungan ng pagdududa, kulungan ng kasakitan, kulungan ng pagkukumpara, kulungan na yung prison na ikaw lang yung nakakalam, but gusto kong sabihin sa'yo, gusto kitang i-remind, hindi natatapos yung purpose ng Panginoon sa prison na meron ka. Amen? Now, pagbalik kay Joseph, after 2 years, wala siyang balita doon sa cupbearer. Up until na naginip yung leader ng Egypt. And sino ay expert sa panaginip? Si Joseph. Magaling siya mag-interpret. Now, nung naginip yung hari, pinatawag yung mga pantas sa Egypto, yung mga wisdom mag-explain ng dreams at walang makapag-explain sa kanya hanggang
Maalala nung cupbearer na, mahal na hari, Faraon, nung nasa kulungan ako, merong nag-interpret ng panaginip ko, gusto mo ba ipatawag natin siya? Sabi nung Paraon, sabi nung leader ng Egypt, papuntahin natin siya dito. Tignan natin. Tignan mo, ilang taon siya naghintay? 2. Nakalimutan siya, pero dahil merong sitwasyon na kinakailangan siyang nandun, naalala siya. Bakit? Pwedeng magbago yung plano, pero yung purpose ng Diyos, nagpe-prevail pa rin palagi. Magtatagal, madedelay, pero hindi madedenay. Now, yung panaginip ng hari, sabi niya, ganito yung laman ng panaginip ko. Di ko na po nilagay dito. Yung panaginip ng hari, naginip ako. Merong 7 malulusog na mga baka. Tapos, lumitaw bigla yung 7 mapapayat na baka. Kinain nung 7 mapapayat na baka, yung malulusog na baka. Yun yung panaginip ng hari. Walang makapag-explain. Sabi ni Joseph, mahal na hari, ito yung explanation ng panaginip nyo. For the next 7 years, pagpapalain itong Ehipto. But after 7 years, magkakaroon ng 7 taong taggutom. Kaya, ang gawin natin ganito. For 7 years, mag-impok tayo ng pagkain para pag dumating yung 7 years na paghihirap at taggutom, makasurvive tayo. Yung 7 malulusog na baka, 7 years ng kasaganaan. Yung 7 baka ng papapayat, 7 years ng paghihirap. In-explain niya yun dun sa Faraon at nagustuhan ng king ng Egypt, nagustuhan ng presidente ng Egypt at ang ginawa sa kanya, ginawa siyang kanang kamay sa Ehipsyo. Kaya point number 3, from pit to prison, and he trusted God, saan? Sa palace. Hindi siya natuluyan sa prison because maraming plano, pero yung purpose ng Diyos palagi nagpe-prevail. Amen? Next slide na. Sabi diyan sa Genesis chapter 41 verse 38, and the king asked them, can we find a better man than Joseph to take this job? God's spirit is truly in him. Na-notice, hindi lang sa prison, but pagdating dun sa palace, even the king na-notice na, teka lang, merong something dito sa tao na to. Hindi siya nanguhula ng sinasabi niya. Hindi siya hula hoop. Hindi siya nahuhula ng sinasabi niya. Yung Espiritu ng Diyos nasa kanya, ma-wisdom siya. At tinatablan ako sa mga sinasabi niyang salita. Ano pa sabi sa verse 39? So the king said to Joseph, God has shown you all this. After explaining ni Joseph yung mga panaginip, ito yung sabi ng hari, God has shown you all this. There is no one as wise and understanding as you are. So, verse 40, I will put you in charge of my palace. Kanina, in the pit, in the prison, ngayon, in the palace. Magkakaiba ng season, magkakaiba ng lugar, but same Joseph, same purpose. Ganon din sa buhay. May pit, may prison, pero merong same purpose na nanggagaling sa Diyos. Amen? All the people will obey your orders, and only I will be greater than you. In essence, next dun sa King of Egypt, siya na. Tingnan mo yung promotion. Tingnan mo yung nangyari kay Joseph. Tingnan mo, actually, ano pa po ito 3 pa lang. Kung i-detalye natin, very good Bible study po ito. Kinainggitan ng mga kapatid, tinangkang patayan, hindi pinatay. Nilagay sa pit, nilagay sa balon. Ibinenta, pinagbintangan ng asawa ng Potiphar nang hindi niya kasalanan, nakulong ng 2 taon. Pero after ng lahat ng kanyang pinagdaanan, from in prison, naging in charge of the palace. Dahil ba magaling si Joseph? No. Dahil sinamahan siya ng Diyos. Amen? Kaya sa buhay, the purpose of the Lord, nagsisimula po yan, when you recognize, it's not about you. Life, it's not about you. Life is not about you. Nasa generation po tayo ngayon, ng me generation. Sabi nga po natin, me, ako, anong mararamdaman ko, anong makikita ko, anong makukuha ko, anong feeling ko, me generation. But life is not about you. Life, it's all about Jesus and the purpose He has given you. Amen? Amen?
Kaya sabi dito, all the people will obey your orders and I will be greater than you. Now, naging in charge siya sa palasyo. For 7 years, napamahalaan niya ng maayos yung Ehipto. Grabe po ito. Israelite, isang Hebrew, nasa foreign land at naging in charge. Ibig sabihin, hindi naman talaga siya taga doon, pero dahil sinamahan siya ng Diyos, naging in charge siya ng palace, and for 7 years, nag-impok sila ng pagkain. Now, yung mga kanatig na bayan, hindi sila aware. Hindi sila aware of that scenario. For 7 years, ang nakapag-ipon lang ng pagkain, Egypt. Yung mga native land, especially yung Canaan, kung nasaan yung mga kapatid ni Jacob, hindi nila alam yon. Hindi sila prepared dun sa famine. Hindi sila prepared dun sa taghirap. Kaya, 7 years nagkaroon ng kasaganaan. After 7 years, anong kasunod? 7 years ng paghihirap ng kagutuman. Now, dumating yung paghihirap. Sino lang ang prepared? Egypt. Kasi nandun si Joseph eh. Nandun si Joseph. Alam mo mga kapatid, maybe yung ibang tao tinatanggihan ka, pero naniniwala ko blessing ka sa buhay ng ibang tao. Blessing ka. Darating yung time, merong kumpanya na sasabihin sa'yo, maraming salamat, hinire ka namin, kasi simula nung hinire ka namin, dumami yung sales namin. Dumating yung pagkakataon, maybe sa yung buhay, na parang, kinukumpara mo yung journey mo sa ibang tao, ba't sila nakapag-abroad na, ba't sila nasa malayo na, ba't sila nagtatagumpay na, ako nandito pa rin naghihintay sa Pilipinas. Many are the plans in the man's heart, but it is God's purpose that prevails. Amen? Kaya hindi mo pwedeng questionin ng Panginoon kasi meron siyang divine purpose. Neto na. Nagkaroon ng taggutom. After 7 years ng kasaganaan, nagkaroon ng 7 years ng taggutom. And yung Canaan, which is the land ng mga kapatid ni Joseph, ay naka-experience na matinding famine, naka-experience na matinding taggutom, na naging dahilan para pumunta sila sa land of Egypt para makishare at makakuha ng supply ng pagkain. Nung unang pagtatagpo po nila, because sabi ng scripture and sabi ng history, 13 to 15 years nang nakalipas dito na hindi sila nagkikita ng kanyang mga kapatid. Nung unang pagkakataon na nakita ni Joseph yung kanyang mga kapatid, sabi ng Biblia, nagtago siya sa kwarto. At doon siya umiyak ng umiyak. Nakita niya yung mga kapatid niya na nasa Egypt, humihingi ng supply ng pagkain, imbes na itapon niya sa balon. Imbes na ipakulong niya. Ang ginawa niya, inutusan niya yung mga kasama niya sa Ehipto na tulungan yung kanyang mga kapatid. Pangalawang pagkakataon, pagbalik nila sa Ehipto, kasama na si Jacob. Pero si Israel, yung kanilang tatay. Pero yung tatay nila nung panahon na to, sobrang tanda na at bulag na. At nung nakita ni Joseph yung kanyang tatay, hindi na siya na makapagpigil. At sinabi niya, mga kapatid, si Joseph ito. Ako yung tinapon nyo nun sa balon. Ako yung nakulong. Pero ito ako ngayon, in charge ako sa Egypt. And dumating yung time, sabi ng scripture, yung mga kapatid niya, nangyari yung panaginip ni Joseph. Kasi gusto nilang humingi ng sorry kay Joseph. Ang ginawa ng mga kapatid niya, hindi ko na po nilagay dyan yung verse, pero sabi ng scripture, yung mga kapatid niya, 11 of them, lumuhod sa harap ni Joseph. Just to ask for forgiveness and compassion. Nangyari ba yung panaginip niya? Yes. But it took years bago mangyari. Because ganyan yung purpose ng Panginoon. Walang nakakaunawa sa purpose ng Diyos sa una pa lang. Because yung purpose nare-reveal in different seasons of life. Kaya minsan kakamadali mo, Lord, ano yung explanation nito? Kaya di ba minsan kina-chat GPT mo na eh. Di ba? Parang ano kayang ibig sabihin nito? Di ba? Parang nagiging Diyos mo na ngayon yung AI. Yun pala. Di ba? Parang tinitignan mo ngayon, parang ano may meaning nito? Kina-chat GPT mo na kasi hindi mo maintindihan. Well, in fact, ang ibibigay lang sa iyo ng chat GPT ay kung ano yung in-input sa kanya na code. Millions of them na information. Pero may mga sagot yung GPT or yung AI na matutuwa ka because most of the time yung AI lalo pag lagi mong ginagamit puro pabor sa iyo yan. Hindi ka kokontrahin yan. Pero may mga pagkakataon sa ating buhay na kahit AI hindi masasagot yung pinagdadaanan mo. Na Diyos lang
yung pwede makasagot nun. Now, lumuhod yung kanyang mga kapatid. Nangyari po ba yung kanyang panaginip? Amen. Now, nung lumuluhod na yung kanyang mga kapatid, sabi niya, tumayo kayo dyan. At sinabi ni Joseph yung Genesis chapter 50 verse 20, you intended to harm me. Muntik nyo na akong patayin. Muntik nyo na akong pahirapan. Sabi ni Joseph, sabi doon, you intended to harm me. But God intended it for good to accomplish what is now being done. The saving of many lives. Pagdating ni Joseph sa palace, nagkaroon ng promotion, siya yung naging second in command. Pero hindi ginamit ni Joseph yung palace para i-feed yung kanyang ego. Ginamit ni Joseph yung palace para ma-fulfill yung purpose ng ating Panginoon. Ibig sabihin, yung purpose ni Joseph is not the promotion. Ang purpose ni Joseph ay ano? To fulfill yung command and to save many lives. Amen? Yung purpose, kasi ganito yan. Pag pinagpala ka ng Panginoon, nakala mo yun yung purpose niya. Pero yun yung how. Pero kailangan mo tanungin, Lord, bakit mo ako pinagpapala ng sobra? Bakit na-aksidente na ako pero buhay pa rin ako? Bakit nandito pa rin ako? Bakit ang daming mabibigat na pagsubok sa aking buhay pero nandito pa rin ako? You will ask God. Kasi ang makakasagot kung bakit nandiyan ka pa, hindi ako. Hindi rin yung katabi mo, they can give recommendation pero walang ibang makakapagturo sa'yo kung bakit buhay ka pa. Ang Diyos. Now, yung purpose galing sa Diyos at may enjoy mo yung buhay kapag nalaman mo yung purpose mo. Saan nagagaling? Sa ating Panginoon. Pinakamalungkot na tao, siguro, yung tao na namubuhay na hindi niya alam yung purpose niya. Because pwede mong gawin lahat. You can enjoy life, but without the why, bakit mo yun ginagawa? Without Jesus, life feels empty. May kulang. Kaya sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, sabi ng ibang scripture, sabi ng ibang reference ng scripture, you meant it for evil. Gusto niyo akong patayin, you meant it for evil. At may mga tao sa iyong buhay, they meant it for evil. Siniraan ka. O maybe baka ikaw yung nanira. Kasi sa storya na to, pwedeng ikaw si Joseph, o baka isa ka sa mga kapatid ni Joseph, na meron kang kinaiinggitan o ikaw yung kinaiinggitan, or maybe ikaw si Jacob, si Israel, or maybe ikaw yung ginamit ng hari para ikaw ay ma-promote. I don't know kung para kanino to, pero gusto kong sabihin sa iyo na whatever season na meron ka, pit, prison, or palace, magtiwala ka sa purpose ng ating Panginoon. Kaya kung merong open door, mga kapatid, merong promotion, merong opportunity, ito yung dapat nating tanungin. Mas mapapalapit ba ako kay Lord? Mas makakapaglingkod ba ako? Mas may ipapakita ko ba yung purpose niya? Kasi, yung purpose ng Diyos, it will always prevail. Amen? Maybe, nasa pit season ka ngayon. Maybe, nasa prison season ka ngayon. Maybe, confused ka kung babaguhin pa ng Diyos yung problema o yung sitwasyon na meron ka. Pero gusto ko pong sabihin sa iyo, mga kapatid, that the purpose of God is always working even when the season looks wrong. Kahit mukhang mali yung sitwasyon, pero tama yung puso mo sa ating Panginoon, the purpose of God, mangyayari pa rin. Amen? Hindi naintindihan ni Joseph, hindi naintindihan nung kanyang mga kapatid, yung kanyang panaginip nung siya ay 17. Pero many years later, si Joseph at yung Egypt, because siya ay in charge dun sa palace, yun yung naging dahilan para mailigtas niya yung kanyang pamilya. And he declared, God intended it for the good. Kaya pala sabi ng Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. To His what? Purpose. Ibig sabihin, mga kapatid, don't judge yung situation na meron ka ngayon. Maybe nasa season ka ngayon ng hihingi, nasa season ka ngayon ng kulang, nasa season ka ngayon na parang ikaw ay nagtatanong sa ating Panginoon. Huwag mong husgahan at sukuan yung senaryo na meron ka. Kasi most of the time, ipapakita sa iyo ng Panginoon yung whole picture of promise, parang puzzle.
Ipapakita sa iyo ng Panginoon yung buong picture ng puzzle, buong picture ng promise, pero ang ibibigay niya lang sa iyo, isang piraso ng puzzle piece. Pero mga kapatid, huwag mong husgahan at huwag mong sukuan base lang sa isang piraso ng sitwasyon ng iyong buhay. Huwag kang sumuko, huwag kang huminto, magpatuloy ka sa purpose ng ating Panginoon. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, trust God's purpose. Yung purpose ni Joseph, hindi pala para mag-wear ng robe na ginawa ng kanyang ama. Hindi lang pala para maging leader. Hindi pala para mag-interpret ng dreams. Yung pagsuot niya ng robe, yung pag-interpret niya ng dream ay parte para papunta or para ma-fulfill yung purpose niya. Ano pala yung purpose niya? Was to save many lives. Yung pala yung purpose niya, mga kapatid. Ibig sabihin, kaya mo pala napagtatagumpayan yung mga napagtatagumpayan mo, hindi pala yan self-serving. Hindi pala yan self-centered. Ibig sabihin, kaya ka pala pinagpapala ng Panginoon at kaya ka iniingatan ng Diyos kasi para makapagligtas din at gamitin ng Panginoon yung testimony mo sa ibang tao. Amen? Connected sa vision na punuin ang langit. Sabi ko nung volunteers assembly natin, anong tawag mo dun sa basketball player o sa nagbabasketball na hindi marunong mamasa ng bola? Ano po? Anong tawag nyo? Buhakaw. Sabi nila, crocs daw. Crocodile. Ayaw mamasa. Tama ba? Kasi siya, tignan mo, pinahirapan siya sa pit. Napagbintangan siya sa prison, pero nakapunta siya sa palace. Sabi nila, crocs. Okay, crocs na lang sabihin ko, crocodile. Gets yun naman. Pag ayaw mamasa, crocs. Buhaya. Okay? Diba? Now, pwede bang sarilinin ni Joseph? Pwede bang sarilinin ni Joseph yung blessing? Pwede. Pwede niya sabihin yun, teka lang, buntik niyo ako patayin, sino kayo ngayon? Kung Pinoy yan si Joseph, talaga naman. Kung yung katabi mo, hindi naman siguro, no? Buti na lang hindi Pilipino si Joseph. Kasi kung ano yan, talaga naman, walang pakilamanan. Blessing ko to, 7 taon namin to, pinaghirapan ko to eh. Ano yung buntik niyo ako patayin noon? Dahil sa inyo, hindi ako buntik na ako hindi matuloy sa pag-abroad, di ba? Pero buti na lang, nandito ako ngayon. Di ba? Kung Pinoy yan, baka hindi ganito mangyari dito eh. Pero sabi niya, you meant it for evil. God meant it for good. Yung na-receive niya, pinasa niya. Pag hindi na mamasa, ang tawag, crocs. Sa inyo galing yon. Now, yung pag-ibig ng Diyos na na-receive mo, pinagpala ka ng Panginoon, na-receive mo yung kapayapaan na nanggagaling sa Diyos, meron kang na-receive na solusyon galing sa Diyos, meron kang na-receive na pag-asa galing sa Diyos, hindi yan dapat magstay lang sa'yo. Kasi kapag hindi mo pinasa yan sa iba, baka bansagan kang, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa iyong katabi, pasa mo. Ibig sabihin mga kapatid, nakuha natin, kapag hindi lang nanatili sa atin yung pag-ibig ng Panginoon at kapag ipinasa natin sa ibang tao, di na-fulfill yung purpose of saving of many lives. Meron ba kayo makakilala na sa palagay nyo kailangan din makarinig ng salita ng Panginoon? Amen? Meron. Why not invite them? Establish natin culture of invitation. Tara sa Sunday. Sa Gia Cabanatuan, sa anniversary, alam niyo po sa Palayan, pag anniversary, ginagamit nila yun na opportunity para yung mga bago maka-attend. Pwede rin natin gawing culture po dito yon. Or pwede natin subukan. Na sa anniversary, kung meron po kayong gustong papuntahin, ano nyo na, lahat ng sales stock, gamitin nyo na. Meron doon, may McDonald's doon, may Jollibee doon, halo-halo doon. No? Pero sa SM nyo dalhin, kasi nandun yun, wala po dito. No? Pagkatapos na anniversary, doon nyo po dalhin. Baka mamaya, pagpunta nyo dito, asa pastor yung mga inasal, wala. No? Pero naniniwala ako mga kapatid, na merong purpose yung buhay mo. May dahilan kung bakit nandiyan ka pa. Amen? Pwede bang sabihin mo sa katabi mo yon? Sa kanan at kaliwa, hindi mo na kinakausap yan, pero sabihin mo na sa kanya, alam mo, may dahilan kung bakit nandiyan ka pa. Palakpakan po natin ng Panginoon. Pag galit ka sa katabi mo, wini-wish mo, sana mawala na siya. Nandiyan pa. Ibig sabihin, may plano pa ang Diyos, may purpose pa. Amen? Trust God's purpose. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay mananalangin.